Na lagi na lang tayong bangag. Sorry, ma. Lagi na lang tayong bangag. Nambubudol. Yan talaga ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, nung nagtalumpati siya sa harap ng madla sa Maynila kasama si Isko noong tinapik nila si Ngagba, mga kababayan. At kwinento mismo ni VP Inday Sara Duterte na yung kanyang tita daw, mga kababayan, partner ng kanyang uncle, nung pumunta sa bahay ni Ngagba ay inalok mismo ng droga. Panoorin niyo po, ha. Na lagi na lang tayong bangag. Lagi na lang tayong bangag. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko. Partner na kanyang uncle. Na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay... Sino ang tinutukoy dito ni VP Sara Duterte, mga kababayan? Hindi pa Pangulo, pero senador pa yun, ha? Bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Inalok ng droga. You want some? Umindi yung... wala naman ako sinabi na pangalan. No, wala sinabi na pangalan. Talaga. Alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa ating lahat? Delikado ito, mga kababayan. Baka maraming makukulong dito. Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. So apparently, mga kababayan, hindi pa pala nagbago. Noong October 2023. Ibig sabihin, mga kababayan, hanggang ngayon, gumagamit pa rin? Pumunta ako sa kanya, sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na kaso. Ipapile na kaso. Sinamahan niya ako. Ito yung araw. 2023 pa yan, mga kababayan, ha? Hindi pa sila tuluyang nag-split ends. Bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong dating Pangulo Bongbong Marcos. Dating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Magagalit na naman si Clarence Castro nito, mga kababayan. Sinadya yun, ha? Pakailan na. Kayo eh. Kayo lahat, kailan ng sedisyon. Kayo dyan. Nasa na kayo bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto ko marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Si Amy, si Ngag-Ngag, at saka si Sara. Tapos andun ang dalawa daw, mga kababayan, na ipal siguro si Tambalostot at saka si Lisa Tanas. Marites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. Siya mismo ang nakarinig, mga kababayan, binanggit ni BBM na gustong i-change ni BBM ang Constitution. Di ba? Anong purpose nila? Perpetuation of power, sabi ni VP Sara. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend.
Kasi English man sila pag Oh, English daw sila mga kababayan. istorya, no? Oh, kung magsalita. So ako dito, Na-shock daw si Sarah. Oh, ganito pala sila mag-Englishan. Second year college. kuya nga ni in-English eh. Not just the lands, the economic provisions of the Constitution. Hindi na Pero palusot lang nila yung economic provision mga kababayan dahil kapag ba open na yan, hindi na nila mapipigilan ang mga insertion. Ganyan sila kangagba. Tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Budol. Diba? Budol. 20 pesos ang kilo ng bigas. Ngayon, pinipilit nila mga kababayan dahil malapit na ang eleksyon. Hindi naman yan ang ating inaasahan na 20, no? Ang ating inaasahan, hindi artificial. Yan artificial yan mga kababayan na pagbabae. Yung inaasahan natin, no, bumaba talaga overall. At lumakas ang ating piso mga kababayan. Ma-reverse ang inflation. Pero wala eh. Ngayon mga kababayan, hindi na po pwede na pong 20. Dahil kawawa rin ang ating mga magsasaka. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon na campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo Dahil kulelat sila sa Visayas at pati daw sa Mindanao. nagugutom dito sa syudad ng Maynila. For election purposes only. Parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya, Wow, I love you daw. tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil Budol. hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayong bangag. Sorry, ma. Lagi na lang tayong bangag. Nambubudol. Mambubudol. Sorry, ma. Kasi Andyan kasi si Aimee mga kababayan. sabi ko, okay na. Grabe si Aimee, no? Buntot ng buntot kay Sarah. Hindi alam ni Sarah mga kababayan na andyan si Aimee. Lagi na lang tayong bangag. Mambubudol. Alam nyo, yung bangag na yan, Alam nyo yung bangag na yan. Grabe. hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag? Kami, tumawa kami. Tumawa kami. Bangagan, bangag. Oh, yung bangag kasi sa Bisaya mga kababayan, hole. Oh. Tapos yung tawagin kang bangagan, meaning meron kang hole sa iyong katawan. Babae. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang saman sa to, akida. Diba? Oo. So, hindi talaga ako natawa na tinawag siyang bangag. Kami, natawa kami. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Butas. At saka sa slang, ang bangag is yung private Oh, sa slang daw mga kababayan, yung bangag ay yung private part. part ng Kifi. babae. Diba? Bangagan. Bangagan. Ang pinagtawanan ko dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Oh, Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa napunta na sa bangag. Oh, hanggang ngayon mga kababayan, nabinyagan na si Ngag-Ngag. Ang tawag ng tao sa kanya, bangag. rally. Pero balik tayo sa bangag, ma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech mo. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya
Pangulo, nung senador pa lang siya, ay Senador. bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila Oo. ng droga. Inalok ng droga. Oh. Si mga kababayan. Umindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa ating lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Anday. Tayo kay President Duterte. ICC. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Nagbago ba? Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Oo. Mukhang pinapalabas si VP Sara Duterte, mga kababayan, na hindi nagbago. Ayun na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.